Tila nabunutan ng malaking tinik sa dibdib ang mga biktima ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito'y matapos na sa wakas ay tuluyan ng makukulong ng panghabang buhay with no bail si Senior Aguila at ang iba pang leader ng SBSI. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nagbunyi ang mga biktima umano ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI nang makitang inaresto na sa Senado nitong Martes ang lider ng kulto na si Jeren Skelario alias Senior Aguila at ang ilan pang opisyal ng nasabing grupo. Hindi daw madali ang tumistigo laban sa SBSI. Samantalang maluha-luha naman ang officer in charge ng SBSI. Wala raw kasing illegal na nangyayari sa SBSI at hindi umano naging patas ang trato sa kanila ng Senado at ng media. Iginiit rin nila na wala umanong mga bata o minor de edad na pilit nilang ikinakasal, lalo na't wala rin umanong mga magulang ang nagrereklamo. Lahat raw ng paratang na pilit na ibinabato sa kanila ay pawang kasinungalingan lamang. Samantala, bumuo ng isang organisasyon ang mga biktima ng Movement Against Cult. Nananawagan rin sila sa Social Welfare and Development na magpatupad ng programa dahil marami umano sa kanila ang binenta na ari-arian at iniwan ng trabaho pagkatapos sumanib sa SBSI. Lalo na't hindi rin umano madali na makumbinsi ang ibang miyembro na bumaba ng bundok kung walang suporta mula sa gobyerno. Nais daw kasi nila na bigyan sila ng pangkabuhayan o trabaho, lalo na't magsisimula na naman daw sila sa wala. Ayon sa DSWD, may nakalaan na umano na 14 million pesos para sa itatayong pasilidad para sa mga taga-Socorro. Makikipag-ugnayan pa umano sila sa mga ibang ahensya kung paano isasagawa ang pagtulong nila sa SBSI para sila ay bumalik na sa lipunan. Sa ngayon, inuuna muna umano nila ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng ilang miyembro. Ayon naman ang DENR, nakikipag-ugnayan pa sila sa Department of Education at DSWD. Kailangan raw ng maayos na plano sa paglipat at programa para sa halos 4,000 ng miyembro ng SBSI. Bago ikansela ang kanilang kontrata para sa pagpapahintulot sa kanila na manirahan sila sa bundok. Samantala, kasalukuyan ang naka-isolate si Senior Aguila at ang iba pang opisyal ng SBSI sa detention facility ng National Bureau of Investigation. So, ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na makipagtalik. Tama ba yun? Yes po, Your Honor. Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? May inutusan po kasi si Janet Ahok na isang minor ka. Sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw tapos tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. So, sumama po ako dun. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto. Tapos doon po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw ako makukuha. So, noong time na yung pumasok, Sandali. Yes, Mr. Chair. Sino nagsabi? si Janet Ahok, Janet Ahok. may, Sabi niya na kailangan makuha ka. may inutusan kasi siyang minor na kasamahan ko. May inutusan siya na kasamahan mo. Oo, na ipapasok kami sa kwarto, dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. Babae ka ba? Lalaki? Babae ka, di ba? Baje, sir. O babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Dili na tinuod, sir. Hindi tinood. Wa man gani ko anang clue, sir, kaila. Ano? Hindi daw totoo. Sabi ni Janet Ahok. Kung hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako, tapos tinanong na kung ano apelyido ko. Sinabi ko po yun, tapos sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo, tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. Yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako, pa kaya na saan galing yung apelyido ko. Yung apo ni Mamerto. Ma'am Mamerto. Merto. Tanggap nila na Yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung saan galing yung apelyido ko, hindi ko na po matanggap. sino nagsabi niyan? Si Janet po. O, Janet.
Dili na tinuod, sir. Ay, sus. What do you think, Janet May? Bakit mo sabing hindi tinuod? Babae ito. Na 13 years old, kinasal. Anong edad mo ngayon, Chloe? 15 na po. 15 ka na. Oh. What do you think? Sige nga, please satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kuya, magko sir kahibaw nga na yung mga kasal dito, sir. Wa magikasal na mo dito. Natinga na gani ko sa mga bata, kay nganong ingon ana ang ilang gipanulti, nga dugay naman na sila dito hinglugsong. Hindi lang ha, very consistent ha, Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na makipag-sex sa kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng Viagra. Bako, Sinabi mismo nung lalaki ha, sana yun, nandito ba yan? Ikaw ang nagbigay ng Viagra. So, dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa pilitang pakipag-sex. Janet, isipin mo, may anak ka? Dili lagi na sir tinuod, sir. May anak ka ba? Naa, sir. Babae, lalaki? Bajig laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus, Ano? saka 10 years old. 10 years. Oh, palagay natin, yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, dating nung edad niya na 13 years old, gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? Dili lagi na tinuod, sir. Di, tinatanong kita kung pakiramdam mo, kung okay ka lang. Okay ka lang? Ganun yung anak mo, ikakasal at isex ng maaga? Gamitin mo microphone. Di, Hindi okay sa'yo. Pero sa ibang bata, okay ka. di rin. Senator Risa, go ahead. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, Chloe, sa nangyaring ito sa iyo, ito ba yung nagkumbinsi sa iyo na umalis na sa kapihan? Yes po, Senator. And sa iyong pagkakaalam, ganyan din ba ang ginagawa sa ibang mga bata na pinipilit magpakasal, pinipilit mag-sex o kinukulong sa mga kwarto para gawin ang mga bagay na ito? Hindi ko po alam yung sa iba, sa akin, sa karanasan ko lang po. Okay. So, yung iba, hindi mo alam kung kinukulong din sa kwarto, hindi mo alam kung pinipilit din na Opo. makipagtalit. Okay. Umerto, Senator Risa, for a while. Yes, Mr. Chair. Maraming apo ka dito na minor na ikinasal. Una, si Mer Luis Angelo Sanico, minor, Mamerto Galanidas grandson, married to Ila Galavia, minor. Tapos, isa pa, si Kyle Andre J. Cunyato, minor, Mamerto Galanidas grandson. Okay lang, pareho lalaki. Sige lang, kahit na minor. Pangatlo, hindi naman talaga okay yan. Alam ko, hindi okay yan. Pero lalaki siya, pero hindi pa rin okay yan. Kayla Cunyato, ito, babae ito, minor, when married in Kapihan, Mamerto Galanidas granddaughter. Tatlong apo mo, Mamerto, mga minor de edad, ikinasal, okay lang sa'yo? Your Honor, hindi naman yun sila kinasal. Pwede pa po ako po mag-explain. Sige, explain ka. Kaya nga tinanong kita. Unang-una, Your Honor, mayroon palang mga pangyari na ganyan. Halimbawa, yung unang anak ko, babae. Kasi lahat sila apat ay babae. Well, nalaman ko lang, nakasama na sila. Kaya nga, sabi nila, nagkasunduan na kami. My God, ayaw kayong ipagkasal ko, kanhiya ako dito sa kor. Punta kayo ng butuan kung saan kayo. So yun nga ang unang nangyari sa anak ko. Yung bunso ko rin, ganyan din. Kung pagpagkasal ka mo sa butuan, wag lang dito kasi nakahiya. Do you think makasal sila? Na minor de edad yun? I am referring for... Oh, ikaw very clear ka na iniiwas mo si Jerry sa Kilario sa responsibilidad na pagkasal. No. Sabi, no, punta kay Butuan. Doon kay pagkasal. No, Kasi gusto mo talagang iiwas kay Jerry yung pagpapakasal, ano? I'm sorry, Your Honor. Sige, go ahead. I am referring first to my children.
Nga, Na ganyan ang nangyari. that's according to what you said. Kaya yung unang anak ko at saka yung bunso ko. At yung mga apo ko dalawa, totoo niya na pag ngayon mayroon silang mga asawa, pero wala naman nagkasal sa kanila. Yun lang, nalaman ko lang na, kasi hindi naman kami ng bahay. Malayo yung bahay namin, nalaman ko lang na nagsama na sila. So anong magawa ko? Wait, do you think papaniwalain mo kami na yung mga bata na yan, ganung edad, magsasama, magkaanak, without, alam ba, without your consent? Kahit No. nandoon lang sila sa loob ng SBSI, hinahayaan lang nyo mangyayari yan sa mga bata? Kaya pinagalitan namin na Your Honor. Pinagalitan. Pinagalitan ninyo. Kasi Tapos? ayaw ko mangyari, naka-sinful yan. O, pero bakit ang daming ganung nangyari? Hindi O ko, pinagalitan ninyo? ayun ko basta sa yung apo ko, yun ang nangyari na nagsama-sama sila. Ewan ko So mga gusto mong maniwala ang komite na hindi mo sinasanksyon, hindi nyo sinasanksyon yung early marriages ng mga bata. Wala talagang kasalan. Samahan lang. Dulog-dulog lang diretso hanggang magkabuntis at manganak. Okay lang kayo. Yan ang kwan ninyo doon. hindi naman okay sa akin. Kaya nga nagalit ako bakit nangyari yun. O, nagalit ka. Bakit naging umabot ng 3 anak mo? Apo mo na minor de edad. Hindi. Umabot ng tatlo. Your Honor, please, hindi ko sila mapigilan kung ano ang magawa nila. Hindi mo napagsabihan yung mga anak mo na parents nito mga bata na ito. Pinagsabihan ko, kaya nga yung unang anak ko, sinasabi ko, punta kayo kung saan, huwag kayong magpaka dito kasi hindi naman maganda yan. At na-repeat naman yung mga apo ko. Kaya nga, ayaw ko mangyari yan, pero wala na akong magawa. Tingnan mo, ginamit tuloy ni Janet Ahok na example yung apo mo. Kung ayaw makipag-sex ni Chloe doon sa kanyang husband na 21 years old, na pilit ay kinasal sa kanya, sinabi so tuloy ni Janet Ahok, ito nga mga galanida, okay lang nga, apelido nila galanida, ikaw pa, ayaw mong pumayag, ayaw mong magpagalaw sa iyong partner. Anong klaseng mundo ito? Parang kayong hindi dumaan sa pagkabata, katanda na ninyo, pero hindi kayo dumaan sa pagkabata na kung ikaw ganyan, 13 years old, pilit kang ipasex, kahit na lalaki ka, papayag ka. Ay, nako. Ang masabi ko lang, Your Honor, yun lang sa mga anak ko, na Oh, ayaw ko anak- yan, ayaw ko yan mangyari. Yung- Ayaw